Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang sandali pa ay pinakiusapan ni King Dinghong si Zhang Zuan kung maaari raw ba na patawarin nito ang junior niya para sa kanya. Bibigyan niya raw ito ng 2,000 spiritual stones bilang pasasalamat. Isa pa kapag pinatay niya raw ito hindi raw magiging maganda ang mangyayari, matitikman daw nito ang kanyang endless pursuit. Alam niya raw na wise ito kaya siguro naman, magkakaroon ito ng wise choice para sa sarili niya. 2,000 spiritual stones, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing totoo raw na greedy siya at kailangan niya raw ng mga spiritual stones ngunit hindi niya raw bibitawan ang prinsipyo niya dahil lang doon. Dahil kung gagawin niya yon, paano niya pa raw haharapin si Lu Chong paggising nito, sabay bali sa leeg ni Prince Dengmo. At makikitang ang napasigaw at naparelease ng aura si King Dinghong nang makita ang ginawa ni Zhang Zuan sa apo niya. Napasabi naman si Mo Yun na masama daw ito. Ito raw ay isang transcendent mortal, kasalanan niya raw ang lahat ng ito. At makikitang lumabas ang spirit beast ni King Dinghong at sinabi niya kay Zhang Zuan na binigyan niya na raw ito ng chance, ngunit mas pinili pa raw nito ang kamatayan. Chance? Sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kahit na magkaroon man daw ng pangalawang pagkakataon papatayin niya pa rin daw si Dingmo. At ginamit niya ang Library of the Heavenly Path sa papalapit na half-spiritual beast. Nung tatama na ang atake nito ay ginamit niya ang Heaven's Path Movement Art upang iwasan ito. Napasabi naman ang Lord na mukhang hindi raw ito maganda para kay Master Teacher Zhang Zuan at sinabi naman ng matanda na oo hindi raw ito mananalo kung iiwas lang ito. Ngunit ang kalaban daw nito ay isang half-transcendent beast, at transcendent fighter, kaya napaka-imposible daw na manalo ito sa ganitong klaseng mga kalaban. Sinabi naman ni King Dinghong na talaga raw na napaka-nimble ni Zhang Zuan ngunit titingnan niya raw kung gaano ito katagal makakaiwas. Sinabi naman ni Zhang Zuan na totoo raw na hindi siya makakaiwas ng ganoon katagal, kaya titigil na lang daw siya sa pag-iwas. Tumigil sa pag-iwas, sambit naman ni King Dinghong at sinabing kung ganoon mamatay daw ito. At kinommand niya ang beast na atakehin si Zhang Zuan. Makikita namang nag-e-infuse ng aura si Zhang Zuan sa kanyang bibig at nag-roar siya sa harap ng beast na siyang naging dahilan upang ito ay mapa at ras at tuluyang bumagsak. Napasabi naman si Gumo na mukhang nagpakawala daw ng weird na scream ngayon lang si Master Teacher Zhang Zuan kaya bumagsak daw ang nilalang na yon. Sinabi naman ng Lord na oo narinig niya rin daw ito. Ang tunog daw na yon ay malinaw at malakas. Ito raw ay parang iyak ng baka. Sinabi naman ng matanda na ito raw ay tila thunder na nagmula sa lupa. Ano raw ba kaya ito, at bakit takot na takot daw ang pterosaur dito? Sinabi naman ng elder na iyon daw ay ang dragon's voice ni Beast Tamer Zhang Zuan. Sinabi naman ni King Dinghong na mahusay daw si Zhang Zuan at nagawa nitong mapigilan ang Stelback pterosaur ngunit mukhang kailangang siya na raw ang gumawa. Kaya dapat maging honored daw si Zhang Zuan dahil mamamatay daw ito sa kanyang mga kamay. At makikitang umatake si King Dinghong gamit ang Aura Fist, at ginamit naman ni Zhang Zuan ang Heaven's Path Fist Art. At nagkasalubong na nga ang atake ng dalawa. Hayag namang sinabi ni King Dinghong kay Zhang Zuan na ito raw ay isa lamang supreme ngunit ang power daw nito ay katulad ng sa Transcendent, ito raw ay impressive. Kaya raw pala natalo nito ang Pavilion Master na si Luo Chenhong, ang power niya raw na ito ay talagang napaka-terrifying. Kaya ngayon ay curious na raw tuloy siya kung ilang suntok raw ba ang kailangan niya bago niya ito matalo. At nagpangaabot na naman ang atake ng dalawa. Dito ay natuklasan ni Zhang Zuan na ang Aura Fist ay nabubuo sa pamamagitan ng Aura of Nature at ang lakas daw nito ay nasa Transcendent Mortal Realm. At mayroon daw itong isang flaw. Ito raw ay nasa proficient level lang, kaya hindi ito magamit ni King Dinghong ng maayos. Kung ganoon, ang tanging magagawa niya na lang daw ay ang mag-breakthrough ng puwersahan. At dito ay ginamit niya ang Heaven's Path Spear Art. Napasabi naman si King Dinghong na impressive,
Nagawa raw na makita ni Zhang Zuan ang weakness ng kanyang ability. Ang observation skills daw nito ay talagang terrifying. Ngunit it's a shame daw dahil sa ina-underestimate niya ang isang transcendent mortal. At makikitang ang sinalo ni King Dinghong ang dulo ng sibat gamit lang ang dalawang daliri niya at tinwist ito na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Dumiretso siya upang atakihin si Zhang Zuan gamit ang kanyang palm fist ngunit nasangga ito ni Zhang Zuan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Napasabi naman ang matanda na ang master teacher Zhang Zuan daw na ito ay talaga raw na mayroong keen perception at sinabi naman ng Lord na ngunit ang atake daw nito ay napakahina, ni useless nga raw kahit gumamit pa siya ng sibat. At makikitang napa-atras si Zhang Zuan. Sinabi naman ni King Dinghong kay Zhang Zuan na napakahina daw nito, kung mayroon lang daw itong lakas na kahit nasa half-transcendent mortal lang ay baka na-injured na raw siya. Ngunit ito raw ay kaawa-awa dahil ang Pinnacle Supreme daw ay sadyang napakahina. Kaya kahit alam pa raw ni Zhang Zuan ang weaknesses niya, ano raw ba ang magagawa nito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na tama daw si King Dinghong. Totoo raw na talagang napakahina ng atake niya. At totoo na ang Pinnacle Supreme ay hindi kayang magbigay ng damage sa kanya. Ngunit dahil sa binanggit daw nito nagagana ang atake niya kapag naabot niya ang half-transcendent realm aabutin niya raw yon. At makikitang may kinonsem si Zhang Zuan na isang bagay. Nag-release siya ng energy, at makikitang mula sa intermediate supreme realm ay tumalon si Zhang Zuan papunta sa supreme realm. Nagulat naman dito ang Lord at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ito raw ay ang Pinnacle Realm. Ang ibang tao nga raw ay hindi maka-breakthrough rito kahit na isang dan lang nang walang mahigit na 10 taon na pure training ngunit nagawa raw ito ni Zhang Zuan sa isang kisap mata lang. Sinabi naman ni Gumo na ang kinonsam daw ni Zhang Zuan ay ang Red Flame Lotus. Ngunit kahit pa raw na ang energy sa loob nito ay mayroong kakayahan na magpa-improve ng cultivation hindi naman daw siguro ito magiging ganito ka-effective hindi raw ba? At maging ang elder nga ay hindi rin makapaniwala dito. Ang energy raw na nasa loob ng Red Flame Lotus ay napaka-overwhelming, at ito raw ay tila nasusunog na gunpowder. Kapag ito raw ay na-digest ang vitals mo raw dito ay magiging frenzy, at isang maling hakbang lang ay maaari kang mamatay dito. Kaya ang mag-breakthrough daw si Zhang Zuan nang walang kahit na kaunting hesitation. Gaano raw ba siya kapamilyar sa Supreme Realm? At gaano raw ba ito ka-confident na magagawa niya ang bagay na ito? Anong ability daw ba ang mayroon si Zhang Zuan at ganito siya kalakas? Samantala napatanong naman si Elder Dinghong kung ini-ignore daw ba siya ni Zhang Zuan. Magbi-breakthrough raw ito, pues mangarap daw ito sabay sugod kay Zhang Zuan. Napasigaw naman si Gumo na ito raw ay shameless at minura naman ni Siyang si King Dinghong bakit inaatake daw nito ang isang tao na nasa kalagitnaan pa ng pagbi-breakthrough. Sinabi naman ng matanda na ito raw ay life and death situation at kapag nag-breakthrough daw si Zhang Zuan dito magiging masama daw ito kay King Dinghong at tumingin siya sa Lord. Sinabi naman ng Lord na kung pipilitin daw talaga na mag-break ni Zhang Zuan sa ganitong sandali, ibig sabihin na pag-isipan niya na raw ito ng mabuti. Kaya manood na lang daw muna sila sa ngayon. Dito nga ay makikitang tumama na ang atake ni King Dinghong kay Zhang Zuan. Napasabi naman ang matanda na masama raw ito ni hindi man lang daw sinanggan ni Zhang Zuan ang atakeng yun at makikita rin ang pag-aalala ng iba pa. Ngunit makikita ang biglang pagkagulat ni Muyu. Ito raw ay imposible. Patanong namang sinabi ni King Dinghong kay Zhang Zuan na sinubukan nitong mag-breakthrough sa harap niya, magpapakamatay daw ba ito? Ngunit sumagot lang si Zhang Zuan na salamat daw sa ginawa nito. Na siya namang ikinagulat ni King Dingmo. At makikitang ang nag-breakthrough na si Zhang Zuan papunta sa half-transcendent mortal realm. Napasabi naman ang Lord sa kanyang isip na umatake daw ng buong lakas si King Dinghong at tumama daw ito kay Zhang Zuan ngunit hindi lang daw sa hindi niya ito napatay,
naging sanhi pa raw ito upang maabot ni Zhang Zuan ang half-transcendent realm. Ngunit bumunot ng espada si King Dinghong at nagsabing sino naman daw ang may pake kung isa na siyang half-transcendent ngayon. Mamamatay pa rin daw ito rito at sumugod na siya. At ngayon ay iwinasiwas niya ang kanyang espada. Napasabi naman si Zhang Zuan na gaya daw ng inaasahan niya. At ginamit niya ang Heaven's Path Movement Art upang umiwas. At napasabi siya sa kanyang isip na higit na kakaiba raw ang half-transcendent realm. Ngunit ang energy daw na nagmula sa Red Flame Lotus ay napaka-wild at hindi niya raw masyadong makontrol ang irritable powder na nasa loob niya nung pinwersa niyang mag-breakthrough. At kung hindi raw dahil sa taong ito, siguradong namatay na raw siya mula sa frantic energy na dulot ng Red Flame Lotus. Napasabi naman si King Dinghong sa kanyang isip na ang tao daw na ito, may mali daw dito kaya kailangang tapusin niya na raw ito agad. Nag-swing siya ng malaki at nagpakawala siya ng sword slash. Nag-infuse naman si Zhang Zuan ng aura sa kanyang kamao at napasabi sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan, matapos niyang mag-breakthrough maaari niya na raw na magamit ang Eye of Insight dahil isang tier na lang daw ang pagitan nila. Kaya ngayon, napaka-imposible raw na matalo siya sa labanan ng lakas. At makikitang ang ginamit niya ang Heaven's Path Fist Art at siya ay nag-accelerate. Sinangga naman ito ni King Dinghong gamit ang kanyang espada at hindi siya makapaniwala sa lakas ni Zhang Zuan. At siya ay napaatras. Hindi siya makapaniwala dahil nasa half-transcendent pa lang daw si Zhang Zuan ngunit nagagamit na nito ang 100,000 raw strength na magagawa mo lang kapag naabot mo na ang prolonged longevity. Paano daw ito nagawa ni Zhang Zuan sabay baon ng espada niya sa lupa at nag-release ng aura? Ngunit kahit pa raw na mayroong 100,000 raw strength si Zhang Zuan fist attack lang naman daw ang kaya niyang gawin. Napasabi naman ang matanda na ito raw talaga ay isang shameless na tao. Bilang transcendent na napipuwersang mapadepensa ng isang half-transcendent, ginamit daw nito ang sword intent upang protektahan ang sarili niya. Ibig sabihin daw nun fully committed na raw ito na dumipensa. Kaya imposible raw na may mangyaring masama pa sa kanya. Napasabi naman si King Dinghong na mukhang magiging matagal daw ang laban na ito at sinabi niya kay Zhang Zuan na inaamin niya raw na napakalakas nito. Ngunit ngayon ay napaka-imposible na raw na masaktan siya nito. Ganun pa man, hindi niya rin daw masasaktan si Zhang Zuan. At dahil sa si Ding Mo ay patay na raw, bakit hindi na lang daw sila magkaroon ng deal? Magpanggap na lang daw sila na parang walang nangyari. Ano raw ba ang masasabi ni Zhang Zuan dito? Imposible kitang masaktan, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing nag-i-imagine daw ba ito ng mga bagay-bagay, at bumunot ng espada si Zhang Zuan. At mapapansin na nanginginig ang mga espada na hawak ng mga sundalo at ganoon din ang kay King Dinghong. Ito ay ang Call of the Myriad Swords sambit ni King Dinghong. Ang ability daw na ito ay higit na mas malakas kaysa sa sword intent. Ito raw ba ay ang sword heart? Ngunit ito raw ay ang realm na ni hindi magawang maabot ng hindi mabilang na mga transcendent fighters. Tapos ngayon, nagawa itong ma-master ng isang bata na wala pa sa kanyang 20s at kakarating lang sa half-transcendent realm. Ano raw ba ang nangyayari dito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na sword heart, ang pakikipag-isa sa iyong espada, at dumaloy ng may intent. Ang lahat ay magiging sword art kahit na ano pa ang gawin mo. Kaya titingnan niya raw kung hindi ba talaga masasaktan si King Dinghong dito at nag-slash siya ng isang beses. Nagulantang naman si King Dinghong at napasabing masama raw ito. Ano raw ba ang nangyayari? Nag-o-overthink daw ba siya? Maya-maya pa ay makikitang tumama na ang atake ni Zhang Zuan sa sword intent defense ni King Dinghong at madali niya lang itong nahiwa kasama ang kanang braso ni King Dinghong. At hindi ito makapaniwala sa nangyari. Hindi na raw siya makakapagpatuloy, kailangan niya na raw tumakbo. Ngunit nag-slash na naman ng espada si Zhang Zuan at nagsabing hindi raw ito makakatakas.
Napamura naman si King Dinghong at napasabing mukhang hindi niya raw ito maiilagan. Kaya ginamit niya ang teknik na blood sacrifice. At makikitang ang tinamaan ito sa atake ni Zhang Zuan. Napasigaw naman si Zhang Zuan na wag daw nitong subukang tumakbo at siya ay napaluhod. At makikitang ang nakatakas si King Dinghong. Napamura naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na kahit pa raw naabot niya na ang half-transcendent realm ang puwersahin niya raw ang sarili niya ng ganito mukhang naabot niya na raw ang kanyang limit. Sinabi naman ng Lord kay Zhang Zuan na hindi na raw nito kailangan na ma-feel bad, ang tao daw na yon ay gumamit ng blood sacrifice at naputol pa ang isa sa mga braso nito. Kaya kahit nakasurvive pa ito ngayon ang lakas daw nito ay mababawasan ng husto. At mukhang ni hindi na nga raw ito makakatuntong sa half-transcendent man lang kaya wala na raw silang dapat na ikatakot pa sa taong yon. Napalingon naman si Zhang Zuan at nagulat siya nang makita niyang ito ay nagdi-disguise lang. Ito raw ay isang babae. Kaya dong makita ng Eye of Insight ang mga disguises. Ang tao raw na ito ay, nagsalita naman ang Lord at nagsabing siya raw ay si Zhao Feiwo. Siya raw ay nagmula sa Myriad Kingdom Alliance upang i-meet si Master Teacher Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na salamat daw sa tulong. Sinabi naman ng Lord na ang Xuanyuan Royal Family raw ay nag-act lang sa sarili nila nang hindi nagre-report sa Alliance na magpapalit sila ng king kaya ginawa niya lang daw ang trabaho niya. Siya raw ang dapat na magpasalamat kay Zhang Zuan. Dahil ang medicine recipe niya raw ang dahilan kung bakit naka-recover siya. At kung hindi raw dahil doon siguradong nakaratay pa rin daw siya sa kama niya ngayon hanggang sa siya ay mamatay. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ng Lord na ang tinutukoy niya raw ay ang huling tanong sa Wall of Dilemma na sinagot ni Master Teacher Zhang Zuan noong siya ay nag-disguise bilang si Liu Cheng. Siya raw ang taong nagtataglay ng sakit na iyon. Kumuha na raw sila ng hindi mabilang na mga doktor at mga physician ngunit kahit isa ay wala rong nakagamot sa kanya. Si Zhang Zuan daw ang nagbigay sa kanya ng gamot at tumulong na makarecover siya. Yung ipinanganak na mayroong muscle fatigue, tanong naman ni Zhang Zuan at sumagot naman ang Lord na oo siya raw yun. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil sa nakapagbigay daw siya ng gamot sa sakit nito at ngayon ay tinulungan naman siya nito, kung ganoon patas na raw sila. Sumagot naman ang Lord na oo tama raw yun ngunit pinatay daw ni Zhang Zuan ang king ng isang conferred kingdom at tinakot ang isa sa kanilang elders, kaya paano niya raw mareresolve ito? Dahil kung hindi raw nila ito mareresolve ngayon magsasanhi daw ito ng malaking commotion. Napamura naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang nasa isip niya lang daw ay maipaghiganti si Lu Chong at hindi niya raw naisip ang mga bagay na ito. Sinabi naman ng Lord na ano raw ba kaya kung bigyan niya na lang ito ng suggestion. Since na-annihilate daw ni Zhang Zuan ang buong Xuanyuan Kingdom, kapag ito raw ang naging king dito sigurado daw siya na walang mag-o-object doon. At maaari raw siyang bumalik sa Myriad Kingdom upang i-report ang bagay na ito. Maging king, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabing kailangan niya pa raw na maging 9-star master teacher bago siya umabot sa 30 upang manatili siyang buhay. At kapag nanatili daw siya rito upang maging king sa conferred kingdom na ito hindi raw ba ibig sabihin nun mauupo siya sa trono sa loob ng 10 taon. Ayaw niya rong maging king na mayroon lang maikling buhay. Kaya sinabi ni Zhang Zuan na hindi raw siya interesado na maging king. Ngunit kahit na ganoon maaari daw siyang maghanap ng isa para sa kanya. Maghanap ng king para sa akin, sambit naman ng Lord at nagtanong kung sino naman daw yon. Teka lang, wag daw nitong sabihin na ang ipapalit niya ay ang kanyang butler na si San Siang. Na siya namang ipinagtaka ni Siang. At napasabi ang Lord sa kanyang isip na ang tao daw na ito ay hindi malakas, isa pa ang itsura din daw nito. Kapag ito raw ang naging king natatakot daw siya na ang buong Xuanyuan Kingdom ay babagsak sa nalalapit na hinaharap.
Sumagot naman si Zhang Zuan na imposible daw na si San Xiang ang tinutukoy niya, dahil masasayang lang daw ang potential nito kapag ito ay naging king. Napaubo naman ang Lord at napasabi sa kanyang isip na totoo raw pala na ang servant ay katulad sa kanyang owner. Ang akala niya raw ang mayabang na attitude ay natural na kay Xiang, ngunit ngayon ay napag-alaman niya raw na mas malala pa raw pala ang owner nito. Si San Xiang daw ay nasa acupoint opening realm pa lang, tapos sasabihin daw nito na masasayang lang ang potensyal nito kapag ito ay naging king. Maaari daw ba silang magkaroon ng normal na pag-uusap? Ilang sandali pa ay pinababa ni Zhang Zuan si Mu Yu. At bumaba naman ito, napatanong ang Lord kung ito raw ba. At sumagot naman si Zhang Zuan na oo, tama daw yun. Gusto niya raw na ito ang maging first empress ng Zuan Yuan Kingdom. Ayos daw ba sa kanya ito? Empress ng Zuan Yuan Kingdom, pagtataka naman ni Mu Yu sa kanyang isip. Sinabi naman ng Lord na ngunit mukhang kakaabot lang daw nito sa Grandmaster Realm. Napakarami daw na mga tao sa Zuan Yuan Kingdom na nasa Supreme Realm na kaya ang magkaroon daw ng isang Empress na nasa Grandmaster Realm lang hindi raw ba ito mahihirapan na i-lead at kontrolin ang mga tao. Sumagot naman si Zhang Zuan na totoo raw na medyo mahina ang lakas ni Mu Yu, ngunit sa edad daw nito at mayroon na itong ganitong lakas ito raw ay maituturing na prodigy. At hanggat mayroon lang daw sapat na mga resources hindi raw ito mahihirapan na kontrolin ang Zuan Yuan Kingdom. Sumagot naman ang Lord na may tiwala daw siya sa ngunit ano na raw ba ngayon? Magsasanhi daw ng malaking commotion ang pagpalit ng king, at kung ito raw ay walang malakas na martial arts background nag-aalala daw siya na hindi ito makakaupo sa trono ng matagal. At baka magdulot pa raw ito ng mga disasters, pues kung ganoon, sambit naman ni Zhang Zuan at tinanong niya si Mu Yu kung gusto raw ba nitong maging Pinnacle Supreme Fighter. Sumagot naman si Mu Yu ng syempre, mabuti. Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing consume niya raw ito at siya ay maupo. Sumang-ayon naman si Mu Yu, at kinonsum niya na ang Red Lotus Seed. Maya-maya pa ay nilapatan ito ni Zhang Zuan ng kanyang True Chi Essence. Na siya namang ikinagulat ng Lord, ipapa-breakthrough raw ba ito ni Zhang Zuan ng instant, kahit ang mga 4-star Pinnacle Master Teachers daw ng Myriad Kingdom Alliance ay hindi kayang gawin ang bagay na ito. Kaya raw pala mukhang minamaliit sila ni Xiang sa tuwing nakikipag-usap ito sa kanila. Ito raw ay napaka-impressive. Sinabi naman ng matanda na ito raw ay ang empowerment na siya namang ipinagtaka ng Lord. Dinagdag pa ng matanda na ang isang malakas daw na master teacher ay kayang makagawa ng ability base sa physique ng kanyang mag-aaral at ginagamit ang sarili nilang true essence upang i-empower ito. Ngunit upang magawa raw ang bagay na ito una kailangan mo raw na maging isang 6-star master teacher, at pangalawa kailangan daw na mayroon kang malalim na pagkakaunawa sa iyong mag-aaral pati na ang kanilang vital endurance. At pangatlo, kailangan mo raw magkaroon ng ability na napakaakma sa receiver at bawal daw na magkaroon ng kahit na kaunting error. Ang tatlong kondisyon daw na ito, kahit magkaroon lang daw ng napakaliit na pagkakamali sa kahit alin sa tatlong kondisyon na ito magdudulot daw ito ng instant na kamatayan para sa receiver. Ngunit ang tao raw na ito, ay ginawa ito na parang wala lang at ni hindi man lang daw ito nagkaroon ng kahit na kaunting preparasyon. Ngunit hindi lang daw ito nagtagumpay, wala rong makikitang kahit na isang side effect dito. Napatanong naman ang Lord kung isa lang daw ba talagang 2-star na master teacher si Zhang Zuan. At makikita ngang nag-breakthrough na si Mu Yu papunta sa Pinnacle Supreme Realm, at hindi makapaniwala ang dalawa. Maya-maya pa ay lumuhad at nagpasalamat si Mu Yu, ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na hindi na raw kailangan. Sinabi naman ng Lord na totoo raw na ito ay nasa Pinnacle Realm na at siguradong ito raw ay qualified na maging king. Ngunit upang ma-persuade daw ang mga tao hindi pa rin daw ito sapat. Sumagot naman si Zhang Zuan na oo, tama daw yun, kahit malakas pa raw ang isang Pinnacle Supreme hindi pa rin iyon sapat upang makonquer niya ng tuluyan ang Xuanyuan Kingdom. Kailangan mo raw maging at least half transcendent. Kung ganoon,
Bigyan daw nila siya ng kaunting sandali at naglakad si Zhang Zuan papunta sa Steelback Terresor. Tinakat niya ito at sinabing magmula raw ngayon kailangang makinig daw ito kay Muyu, protektahan ito, at sundin ang lahat ng utos nito. May reklamo daw ba ito? Hindi naman makapaniwala ang dalawa rito at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. Napatanong naman si Muyu sa kanyang isip kung gagana daw ba ang violent tamang sa mga beast na mayroong dragon blood. At makikitang ang nakipagkasundo na ang beast kay Muyu na siya namang ikinagulat ng dalawa. Hindi raw ba ito pandaraya, ni may pride daw ba ang beast na ito bilang dragon? Napasabi naman si Siyang na gaya daw ng inaasahan niya sa kanyang young master at sinabi naman ng elder na napaka-impressive daw talaga ng dragon's voice. Yun na yun hindi raw basambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kung wala na raw siyang gagawin dito sa Xuanyuan Kingdom pupunta na raw siya sa Master Teacher's Pavilion upang isettle ang matter sa Pavilion Master. Nagtaka naman ang Lord dito at napatanong kung edidil daw ba talaga ni Zhang Zuan ang Master Teacher's Pavilion. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo upang meresolve niya na raw ang problemang ito. Sinabi naman ng Lord na ngunit ang ibig sabihin daw nun challenge daw ni Zhang Zuan ang buong Master Teacher's Pavilion pati na ang Master Teachers na nabibilang doon magmula pa nung ito ay maitayo. At kahit pa raw nasa tagong lugar ang lokasyon ng Master Teacher's Pavilion nakatayo na raw yon doon sa loob ng daan-daang taon, at base daw sa nalalaman niya mayroon dong mga 4 at 5-star Master Teachers na nandoon. At kahit pa raw na pumanaw na ang mga ito ang will daw nila ay naka-engrave na sa lugar na yon kaya sigurado daw ba talaga si Zhang Zuan sa binabalak niya. Napaisip naman saglit si Zhang Zuan at sinabing buo na raw ang isip niya. At lumipat ang eksena sa Chanwo Kingdom kung saan iniulat ng Royal Assassin sa King na dumating na raw ang princess sa Xuanyuan Kingdom kasama si Master Zhang Zuan ngunit. Sinabi naman ng King na magaling daw sa lahat ng bagay ang babaeng yun maliban sa pagiging pathetic. Nagpumilit daw ito na escort si Master Zhang Zuan papunta sa Myriad Kingdom Alliance at sinayang lahat ng effort na ginugol niya. At by the way ano raw ba yung gustong sabihin ng Royal Assassin? Sumagot naman ito na dumating na raw si Master Zhang Zuan sa Xuanyuan Kingdom at ngayon lang daw ay gumawa ito ng hakbang sa coronation ceremony ni Prince Dingmo at pinatay ito. Na siya namang labis na ikinagulat ng King. Iyon daw ay isang crowned prince sa isang conferred kingdom at ang posisyon daw nito ay indispensable. Ito raw ay hindi maikukumpara sa isa lamang tier 1 kingdom na mayroon siya. Tapos ang patayin niya raw ito ng ganoon lang, nababaliw na raw ba ang Master Teacher Zhang Zuan na yon, o pagod na siya sa buhay niya. Paano naman daw si Muyu kamusta raw ito ngayon? Sumagot naman ang Royal Assassin na ang huling mensahe daw sa message wall ay si Lady Muyu na raw ang pumalit sa posisyon at ito na raw ang bagong Empress ng Xuanyuan Kingdom ngayon. Naguluhan naman at hindi makapaniwala ang King dito. Maaari ka na raw palang maging King ng Xuanyuan Kingdom kapag napatay mo ang Crown Prince. At lumipat ang eksena sa Master Teacher's Pavilion ng Myriad Kingdom Alliance. At dito ay makikitang katatapos lang magbigay ng lecture ng isang high-ranking na Master Teacher. Maya-maya pa ay makikitang binati ito ni Master Teacher Kang, at siya ay nagpasalamat sa pagbigay nito ng klase rito matapos ang kanyang mahabang paglalakbay. Ang lalaki pala ay ang 5-star Master Teacher na mula sa Hongfeng Kingdom na si Master Teacher Hong Chen. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng bell na siya namang ipinagtaka ng dalawa. 4 na bell, sambit naman ni Master Teacher Hong at sinabing may susugod daw ba sa kanila. Hindi niya raw inaasahan na makakatagpo siya ng ganito ka-interesting na pangyayari pagdating niya rito. Sinabi naman ni Master Teacher Kang na bilang isang Master Teacher, hindi lang daw dapat na sila ay maging knowledgeable, kailangan din daw nilang maging kilala. At napakarami daw ng mga youngsters na nire-risk ang buhay nila para lang sumikat. Sinabi naman ni Master Hong na ang mga yon daw ay mga arrogant na mga tao.
Ngunit ito rin daw ay magandang pagkakataon upang mas mapatalas nila ang kanilang pag-iisip. Sinabi naman ni Master Kang na tama daw yon kaya bakit hindi raw muna sila maupo doon at magtsaa. Ngunit bago yon may uutusan daw muna siya upang tingnan kung saang branch nagaganap ang nangyayari ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang isang master teacher at inulat na ito raw ay nagmula sa Conferred Kingdom na nasa ilalim ng Mirian Kingdom Alliance na Xuanyuan Kingdom. Nagtaka naman dito si Master Teacher Hong. Matagal-tagal din daw siyang nanatili sa lugar na yon at doon din daw siya nag-take ng qualifications upang maging 3-star Master Teacher. Ngunit ang posisyon daw ngayon na kinukuhanan ng qualifications ay ang Pavilion Master kaya natatakot daw siya na lubhang mahihirapan ang taong yon. Iniwan niya raw ang will niya sa lugar na yon at kahit ang mga 4-star Master Teachers ay hindi raw makakalagpas doon. Lalo na raw ang isang taong napadaan lang. Sinabi naman ni Master Kang na iniwan daw pala ni Master Teacher Hong ang will niya doon. Siguradong napakahirap daw nun nalagpasan. Napatawa naman si Master Teacher Hong, sinabing oo at hindi lang daw siya na 5-star Master Teacher ang pinaiwanan ng will ng Pavilion Master doon, mayroon pa rong 3 4 Master Teachers na nag-iwan ng kanilang mga will doon. Kaya bago daw siya maabot ng taong yon dadaanan niya pa raw yung 3. Sinabi naman ni Master Kang na kung ganoon sapat na raw pala ang 3 yon upang paglaruan ang taong yon. Ngunit nagulat sila nang makirinig sila ng 5 sunod-sunod na bell. At hindi sila makapaniwala na ang taong yon ay nagtagumpay. Napasabi si Master Kang sa kanyang isip na ngunit ilang minuto pa lang daw ang nakakalipas mula nung tumunog ang 4 na bell. Tapos nalagpasan na raw ng taong yon ang will ng 3 4-star Master Teacher at isang 5-star Master Teacher, hindi raw ba't parang napakabilis naman nun. Napamura naman si Master Hong at napasabi sa kanyang isip na sino raw ba ang taong yon. Kakasabi niya lang daw na lubhang mahihirapan ito. Kailangan daw ba talaga siyang sampalin sa mukha ng taong yon ng ganoon kabilis. Maya-maya pa ay inutusan ni Master Kang ang isang Master Teacher na i-check kung sino raw ba ang taong yon. At lumipat ang eksena sa Xuanyuan Kingdom Master Teachers Pavilion kung saan makikitang bumukas ang isang pinto. Paglabas ni Zhang Zuan ay makikitang hindi makapaniwala si Master Teacher Luo na ganoon lang kadali nalampasan ni Zhang Zuan ang will ng isang 5-star Master Teacher at 3 4-star Master Teacher. Anong klaseng halimaw daw ba itong nakalaban niya? Nagbigay galang siya kay Zhang Zuan at nagsabing dahil nagtagumpay daw si Master Teacher Zhang Zuan, tinatanggap na raw ng buong Xuanyuan Kingdom Master Teachers Pavilion ang kanilang pagkatalo. Dinagdag pa ni Master Teacher Luo na na-disrespect niya lang daw si Master Teacher Zhang Zuan dahil sa mga kasinungalingan ni Prince Dingmo kaya umaasa daw siya na mapatawad siya nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag na raw nilang isipin ang nakaraan. Ngunit mayroon dong isang bagay kung saan kailangan niya ang tulong ni Master Teacher Luo. Mayroon daw ba itong kahit na anong libro or medicine na kayang magpa-awaken sa isang soul na nakaslumber? Napatanong naman si Master Teacher Luo kung ang gusto raw ba na i-awaken ni Zhang Zuan ay ang kanyang mag-aaral. At napasabi ito sa kanyang isip na nagawa lang daw pala ni Zhang Zuan ang lahat ng bagay na yon para sa kanyang mag-aaral. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo. Sinabi naman ni Master Luo na ang slumbering soul daw ay related sa secret of a soul. At sa totoo lang, ang Master Teacher Pavilion daw na ito ay hindi ganoon kahina ngunit hindi raw ito qualified na ma-involve sa bagay na yon. Maliban na lang daw kung ikaw ay isang 7-star Master Teacher ay maaapektuhan mo raw ang consciousness ng isang tao kapag nag-search ka sa soul nito. Ngunit maaari ka rin daw na maghanap ng descendant ng Ancient Soul Oracle. Napasabi naman si Zhang Zuan na narinig niya na raw mula kay Mo Yu noon ang tungkol sa 7-star Master Teacher ngunit hindi niya pa raw naririnig ang tungkol dito sa Soul Oracle kaya tinanong niya si Master Teacher Luo kung ano raw ba ito.
Sinabi naman ni Master Luo na ang Soul Oracle daw ay isang special occupation mula sa nakaraan. Ngunit ito raw ay napaka-weird at narinig niya lang daw ito mula sa kanyang seniors noon. Sinasabi raw na ang mga tao sa profession na ito ay gumagamit ng celestial dance upang i-summon at i-gather ang mga soul at gumagana din daw ito maging sa mga multo. Ngunit ang occupation daw na ito ay naglaho na ng mahigit sa 100 century. At para sa mga detalye, nagtanong naman si Zhang Zuan kung alam daw ba ni Master Luo kung nasaan ang mga descendants na ito. O baka may alam daw itong libro tungkol sa occupation na ito. Sinabi naman ni Master Luo na hindi niya raw alam kung nasaan ang mga descendants ng Soul Oracle ngunit may narinig daw siya na nakahukay ang Myriad Kingdom Alliance doon sa Honghai City ng isang soulless na puppet. Ito raw ay isang special puppet na nirefine ng isang ancient Soul Oracle, ito raw ay na-auction ilang araw na ang nakakaraan. At kung mayroon daw talagang descendants ang mga Soul Oracle makakahanap daw ng clue si Zhang Zuan mula doon. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na tila imposible raw na makahanap ng Soul Oracle ngayon ngunit ito raw ay higit na mas reliable kumpara sa maghanap ng isang 7-star Master Teacher. At pupunta rin naman daw siya sa Myriad Kingdom Alliance kaya dadaan na lang daw siya sa Honghai City. At nagpaalam na si Zhang Zuan kay Master Luo. Napatanong naman si Master Luo tungkol daw sa kanyang side at sumagot naman si Zhang Zuan na tungkol daw doon wala na raw siyang ibang kailangan. Tulungan na lang daw nito si Princess Moyu kapag siya ay free. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa Honghai City. At dito ay pinapaliwanag ng isang babae ang tungkol sa Honghai City. Dito raw ay naggagather ang mga merchants mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sila raw ay nandito upang mag-trade, sa pamamagitan ng paggasta ng kaunting pera upang kumita ng malaking profit. At masasabi daw na ang Honghai City ang pinaka-prosperous sa buong Myriad Kingdom Alliance pagdating sa business at trading. Ang Myriad Kingdom Alliance daw ay hindi maliit na lugar kagaya ng Xuanyuan Kingdom. At totoo raw na dahil sa si Zhang Zuan ngayon ay isa ng half-transcendent mas malakas na raw ito kumpara sa mga kaedad niya ngunit kailangan niya pa rin daw na mag-ingat sa lugar na ito. Ang Master Teachers Pavilion daw ng Honghai City ay binabantayan ng mga 4-star Master Teachers. Ngunit kahit sila raw ay mga intermediate 4-star lang ang lakas daw ng mga ito ay nasa 3rd dan transcendent na ng Yin-Yang Realm. Napatanong naman si Zhang Zuan nang marinig ang Yin-Yang Realm. Sinabi naman ng babae na mayroon dong 9 na dan na nabibilang sa Transcendent Realm at ang mga ito ay ang 1st dan Prolonged Longevity, 2nd dan Origin Energy, 3rd dan Yin-Yang, 4th dan Clarifying Turbidity, 5th dan Consonant Spirit, 6th dan Cosmos Bridge, 7th dan Perfect Harmonization, 8th dan Ethereal Trading, at 9th dan Chrysalis. Ang Prolonged Longevity Realm, ina-assume niya raw na pamilyar na si Zhang Zuan dito. Kapag naabot mo raw ang level na ito, kahit ang lakas mo raw ay mananatili lang sa 10,000 ding ang lifespan mo naman daw ay mag-i-increase ng husto. Bawat stage daw na maabot mo maaari mo raw na mapataas sa 50 years ang iyong lifespan. At kapag naabot mo raw ang pinnacle aabot ka raw sa 350 years old. Para sa 2nd dan Origin Energy Realm naman daw, kapag naabot mo raw ang stage na ito ma-improve mo raw ang true essence na nasa loob mo at maaari mo raw na ma-adjust at makontrol ang flow ng nature's energy. Sa 3rd dan Yin-Yang Realm naman ay maaari mo raw na makontrol ang power ng Yin at Yang na siyang magpapalakas sa iyo ng husto. At maaari mo raw na mawasak ang isang bundok sa isang atake lang. Namangha naman ang mga mag-aaral sa kanilang narinig. Napasabi si Zhao Yan na pakiramdam niya raw ay napakalakas niya na nung maabot niya ang Grandmaster Realm at sinabi naman ni Liu Yang na kung ganoon daw madali mo lang daw na may hahagis ang isang bato na may bigat na ilang tonelada. At mabibend mo rin daw ang metal sa isang suntok lang.
Dinagdag pa ng babae na sa 4th dan clarifying turbidity realm naman daw ay maaari mo raw na ma-differentiate ang clarity of origin energy at purity ng isang kaluluwa. At kapag ikaw daw ay patuloy na nag-training mas ma-improve mo pa raw ang lakas ng iyong origin energy. Sa madaling salita, ito rin daw ay isang chance upang ma-improve ng mga fighters ang lakas ng kanilang origin energy. At ang Pavilion Master daw ng Master Teachers Pavilion ng Myriad Kingdom na si Master Kang ay naabot na ang level na yon. At kapag naabot mo raw ang level na yon ikaw na raw ay maituturing na best sa Myriad Kingdom at wala na rong magtatangkang manggulo sa iyo. At sa 5th dan Consonant Spirit Realm naman narinig niya lang daw ang tungkol dito at ito raw ay hindi nasaklaw ng kakayahan ng Myriad Kingdom Alliance. Kaya hindi rin daw siya sigurado tungkol dito. Ganoon pala, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing ang 9 realms daw ng Transcendent ay para lang mga fighter realms. Kailangan mo raw itong daanan ng paisa-isa. Kaya kailangan niya raw na pag-ukulan ng effort at hard work upang maabot ang mga ito. Kaya sa tingin niya raw kailangan niya pang maghanap ng iba pang mga libro upang makalikha ng iba pang mga Heavenly Path Divine Art. Maya-maya pa ay tinanong ni Siyang si Zhang Zuan kung sino raw ba itong babaeng ito na kanina pa dal-dal ng dal-dal. Sino raw ba ito? Bakit hindi niya raw nakikita ang envoy? Sumagot naman si Zhang Zuan na siya raw ang envoy na siya namang ikinagulat ni Siyang. At ang babae pala na ito ay ang envoy ng Myriad Kingdoms Alliance na kasama ng matanda na si Zhao Feiwo. Nag-disguise lang pala ito upang maitago ang identity niya nung pumunta sila sa Poison Hall. Namangha naman si Siyang sa kanyang nalaman. Napaka-impressive daw ng pag-disguise nito, hindi niya raw nakilala na iisang tao lang pala sila. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Siyang na samahan daw siya nito na alamin kung kailan nagsimula ang auction para sa Soulless Puppet. Sumang-ayon naman si Siyang dito. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na hindi na raw nila kailangang gawin yon. Mayroon dong mga bagay na kasing halaga ng mga Soulless Puppet na madalas ino-auction sa appraisal hub. Napamura naman si Siyang at naiinis na tumingin kay Zhao Feiwo dahil kinukuha niya raw ang lahat ng credits. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ang appraisal hub at napatanong kung dito raw ba usually na nagtitipon-tipon ang mga appraisers. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na tama daw yon. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang? Dahil sa free daw siya, at siya rin ay pamilyar sa lugar na ito, hayaan daw siya ni Zhang Zuan na maging tour guide niya ng libre. Nanlaki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang makarinig ng libre. Maya-maya pa ay tumayo si Zhang Zuan, hinampas ang mesa, at sinabing sige pumunta daw sila doon ng libre pumunta na raw sila sa appraisal hub. Ilang sandali pa ay magsasalita sana si Taba ngunit dumugtong agad si Zhang Zuan at nagsabing ibibigay niya raw sa kanila ang Red Flame Lotus na ito. Manatili daw muna sila rito at mag-training. Nadismaya naman dito ang dalawa. Napasabi si Xingyang na gusto niya raw sanang sumama at ganoon din si Taba. Sinabi naman ni Gumo na hindi raw siya makakapunta kung saan-saan sa lugar na ito dahil daw sa identity niya at sinabi naman ng matanda na sige manatili lang daw dito si Gumo ngayon kasama ang mga mag-aaral. Paglabas naman nila ay sinabi ni Zhao Feiwo kay Zhang Zuan na wala rong silbi ang pera dito sa Honghai City. Kadalasan daw sa mga trades dito ay ginagawa sa pamamagitan ng class talisman at spiritual stones. Ang talisman daw ng mga master teachers ay nahahati sa 4 na division. Ang 4-star talisman daw ay maaaring matrade sa 100 at pababa ng pababa habang bumababa rin ang star. Gumagamit ng talisman currency, sambit naman ni Zhang Zuan. Napamura siya at napasabi sa kanyang isip na ang ibig sabihin daw ba nito yung lahat ng nakalap niyang pera walang silbi dito, anong klaseng kabubuhan daw ba ito? Ilang sandali pa ay narating na nila ang appraisal hub. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na ito raw ang lugar na pinapalakad ng appraisal hub. At ang mga items daw na nakaimbak dito ay kadalasan mga legit.
At yun daw ang dahilan kung bakit ito ang naging pinakamalaking trading hub sa buong Myriad Kingdom Alliance. Napatanong naman si Siang kung accurate daw ba ang pag-a-appraise ng mga appraisers dito. Mayroon daw siyang tindahan sa isang market noon kaya alam niya na raw ang mga tricks at mga loopholes tungkol sa larangang ito kaya sigurado daw ba si Zhao Feiwo na mapagkakatiwalaan ang mga appraisers dito. Siguradong nagkakamali din daw ang mga ito. Napaka-imposible daw na palaging accurate ang kanilang appraisal. Sumagot naman si Zhao Feiwo na ang mga appraisers daw dito ay nahahati base sa kanilang mga skills at judgment. At totoo raw na hindi accurate ang appraisal ng mga ito sa lahat ng pagkakataon ngunit sa mga ganoon daw na mga sitwasyon sinisil daw nila ang item na yun at nag-e-invite ng ibang mga appraisers upang magtulong-tulong. At kapag hindi pa rin daw sila makapagbigay ng tamang sagot sa kabila nun nagbibigay na lang daw sila ng general conclusion bilang preference. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon katulad lang daw yun sa hindi pagbigay ng sagot. Sinabi naman ng matanda na maaari lang daw na magkamali ng 3 beses ang mga appraisers sa buong buhay nila. At kapag lumagpas na raw sila doon nire-revoke daw ang kanilang qualifications. Kaya kapag may item daw na hindi sila sigurado hindi raw sila basta-basta lang nagbibigay ng eksaktong conclusion. At sa sandali daw na magsimula ka bilang appraiser nire-record daw ang bawat item na ma-appraise mo. At kapag may problema daw na makita sa item ibig sabihin nagkamali daw ang appraiser at kapag lumagpas na raw sa 3 ang mali kahit gaano pa raw karami ang stars na mayroon ka mare-revoke daw ang qualifications mo agad-agad. Napasabi naman si Zhang Zuan na kung ganoon pareho lang daw pala ang lahat ng profession. Dahil sa mga master teachers daw kapag nakapagbigay ka ng maling guidance mayroon dong chance na mawala ang reputasyon at tiwala na nabuo mo bilang master teacher. At maririnig ang mga tinig ng mga tindero na nagtatawag ng mga customer para sa mga paninda nila. Maya-maya pa ay nabaling ang atensyon ni Zhang Zuan sa isang tindero na nagbebenta ng stargazing stone. At nagulat si Zhang Zuan nang makita niya ang isa sa mga item na ibinibenta nito. Dahil kahit ang Eye of Insight niya raw ay hindi pa umabot sa pinakamataas na level, nakikita niya pa rin daw ang history at value ng mga item ngunit bakit wala daw siyang makita sa item na ito. Kaya lumapit si Zhang Zuan at nagtanong kung ano raw ba ang bagay na ito. Pinulot naman ito ng lalaki at nagsabing ang binata daw na ito ay mayroong matalas na mata. Ang bagay daw na ito ay ang pinaka-valuable na item na nasa stall niya ngayon. Nakuha niya raw ito mula sa isang grave robber. Sinabi niya ang mga mahahalagang detalye tungkol sa item at nagsabing ito raw ay garantisado na top-tier treasure. Pinaka-valuable na item. Sambit naman ni Zhao Feiwo at sinabi sa lalaki na sino raw ba sa tingin nito ang niloloko niya. Sumagot naman ang lalaki na bakit niya naman daw sila lulakuhin. Talagang ang item daw na ito ay napaka-precious. Pinatingnan niya na raw ito noon sa isang 2-star appraiser at wala rong resulta sa pag-appraise nito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung magkano daw ba ito na siya namang ikinagulat ni Zhao Feiwo. Sinabi naman ng lalaki na kung interested daw talaga si Zhang Zuan siguradong nakatadhana daw talaga sa kanya ang item na ito. Kaya ibibigay niya na lang daw ito sa murang presyo. Ito raw ay 100 spiritual stones lang. Napasukan naman ng dugo si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang akala niya raw ay makakabili lang siya ng mura sa maliit na stall na ito. Umaasa daw siya na 1 hanggang 2 spiritual stones lang ang pinakamahal ngunit bakit napakamahal daw nito? Ni siya nga raw mismo ay hindi nagkakahalaga ng ganito kamahal. Sinabi naman ni Zhao Feiwo kay Zhang Zuan sa pamamagitan ng sound transmission na ang mga stalls daw na ganito ay palaging ibinibenta ang isang item sa mas mahal na presyo kaya wag daw itong magpapaloko na siya namang ipinagtaka ni Zhang Zuan. Sinabi pa ni Zhao Feiwo na manood daw si Zhang Zuan, siya raw ang magni-negotiate para sa kanya. Siguradong makukuha daw nila ito sa mas murang presyo mamaya.
Sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. At sinabi ni Zhao Feiwo sa lalaki na hindi niya raw ito kailangang presyohan ng napakataas. At hindi naman daw sila mga uri ng tao na wala pang nabibili na item mula sa appraisal hub. At hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nandito sila. At ang hinihingi daw nito na 100 spiritual stones halos katumbas na raw ito sa 10 3-star talisman. Sa tingin daw ba talaga nito ganoon kamahal ang halaga ng item na ito? Susubukan daw ba silang nakawan nito, sabihin daw nito ang actual na presyo. Sinabi naman ng lalaki kay Zhao Feiwo na nagbibiro daw ba ito, yung sinabi niya, yun na raw ang actual na presyo. Marahil totoo raw na ang bagay na ito ay hindi ganoon ka-impressive, ngunit na-purchase niya raw ito sa mataas na halaga. Kumuha pa nga raw siya ng blacksmith para tingnan ito noon ngunit wala pa rin dong nangyari. At kahit hindi niya raw alam kung ano talaga ang bagay na ito masasabi pa rin daw nila na ito ay isang treasure. Ngunit dahil sa sila raw ay mga regular maaari niya raw na i-adjust ang presyo. Kaya ano raw ba kaya kung sila na lang ang magbigay ng presyo, pag-usapan nila ito, at kung reasonable ang offer nila ibibigay niya raw ito sa kanila at kung hindi naman wag na lang daw. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na mukhang patas daw ang ganon. Kung ganoon, bibigyan niya raw ito ng 15 na spiritual stones. Sumagot naman ang lalaki na kung ganoon sa tingin niya raw ay ayos lang yun. Hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa kanyang narinig. Tumingin naman si Zhao Feiwo kay Zhang Zuan at sinabing oras na raw para magbayad. Magbayad, sambit naman ni Zhang Zuan. Napaisip siya saglit at nagsabing ngunit napakamahal pa rin daw ng 15 spiritual stones. Sinabi naman ng lalaki kay Zhang Zuan na mahal pa rin daw sa kanya ang 15 spiritual stones, nagbibiro daw ba ito? Ito na raw ang pinakamababang presyo at sinabi naman ni Zhao Feiwo na napakamura na raw nito. Ngunit hindi umimik si Zhang Zuan. Napatingin si Zhao Feiwo sa kanya at napasabi sa kanyang isip na by the way hindi raw ba't pumunta ito rito upang bilhin ang Solas Puppet. Hindi niya raw mabibili iyon kung wala siyang at least 1,000 spiritual stones. Tapos ngayon sa tingin daw nito napakamahal na ng 15 spiritual stones para sa isang bagay na gusto niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito na lang. Hayaan daw siya ng lalaki na tingnan ito at saka na nila pag-usapan kung magkano ang halaga nito. Sumang-ayon naman ang lalaki. Maya-maya pa ay hinawakan ito ni Zhang Zuan at nagulat siya nang makita niya ang ilang mga nakatagong mga text. Ito raw ba kaya ang dahilan kung bakit hindi ito maskan ng kanyang Eye of Truth at ginamit niya na ang Library of the Heavenly Path? At nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ito pala ay isang dragon scale talisman. Ito ay pinanday ng isang 6-star blacksmith 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya raw nitong i-block ang atake ng isang 9th dan transcendent sa loob ng 3 beses. Napakaganda daw nito. Kaya sa tingin niya bibilhin niya raw ito. Maya-maya pa ay mayroong dumating at nagsabing kung ito raw ay 15 spiritual stones lang bibilhin niya raw ito. Sinabi naman ng lalaki na ito raw pala ay si Liu Chang isang Grandmaster Appraiser. Kung gusto niya rong bilhin ito ibibigay niya raw ito sa kanya. Kaya lang, ang binata daw na ito ang nauna kaya bakit hindi na lang daw muna nila pag-usapan ito. Kaya sinabi ni Liu Chang kay Zhang Zuan na interesado daw siya sa bagay na ito kaya ibigay niya na lang daw ito sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na patawad ngunit interesado din daw siya sa bagay na ito kaya hindi niya raw ito ibibigay kahit kanino at napasabi sa kanyang isip na ang bagay daw na ito ay kayang iligtas ang buhay niya ng 3 beses kaya tanga lang daw ang magbebenta nito. Sinabi naman ni Liu Chang sa lalaki na interesado daw si Zhang Zuan ngunit hindi pa ito nagbayad hindi raw ba? Kaya kung sino raw ang magbabayad ng mas mahal ay siyang mananalo. Kaya ano raw ba kaya kung ganito, bibilhin niya raw ito sa halagang 50 spiritual stones.
At sinabi ng lalaki kay Zhang Zuan na nagbigay na raw ng presyo si Grandmaster Liu Chang kaya kung hindi raw may taas pa ni Zhang Zuan ang presyo mula rito ibalik na lang daw nito ang item sa kanya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ganito na lang, magbibigay daw siya ng presyo at kapag ayos daw dito ang lalaki ibigay niya raw ito sa kanya at kung hindi naman maaari niya na raw itong ibigay kay Grandmaster Liu Chang. Sumang-ayon naman dito ang lalaki, napangiti, at napasabi sa kanyang isip na mukhang magsisimula na rong tumaas ang presyo. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na bibilhin niya raw ito sa halagang 50 gold coins. Hindi naman makapaniwala dito ang lalaki at napasabi sa kanyang isip na niloloko daw ba siya ng taong ito. At napasabi rin si Zhao Feiwo sa kanyang isip na ang akala niya raw ay ang 15 spiritual stones mula sa 100 spiritual stones ay isa ng malaking breakthrough. Tapos ngayon, mag-o-offer lang daw si Zhang Zuan ng 50 gold coins. Kani-kanina lang daw pakiramdam nila na gusto silang nakawan ng lalaki ngunit ngayon bakit pakiramdam niya na si Zhang Zuan na ang gustong nakawan ang lalaki dahil lang sa mukhang napaka-honest nito. 50 gold coins, sambit naman ni Liu Chang at napasabi sa kanyang isip na saang mahirap na bansa daw ba nagmula ang taong ito. Napakalaki daw ng pagkakaiba ng gold coins at spiritual stones. Nag-offer daw siya ng 50 spiritual stones at nag-offer naman ito ng 50 gold coins kaya bakit hindi na rin lang daw nito sabihin sa tindero na ibigay na lang nito ng libre ang item sa kanya. Sinabi naman ng lalaki kay Zhang Zuan na patawad ngunit hindi niya raw maibibigay ang item na ito sa kanya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung hindi pa rin daw ba sapat ang presyo na ibinigay niya. Maya-maya pa ay nagbuntong hininga si Zhang Zuan, akmang aalis, sabay sabing iniisip niya pa naman daw sana nagagamutan niya ang insomnia at mga bangungot ng lalaki na bumabagabag dito matapos niyang mabili ang item. Ngunit kung hindi raw pala ganoon ang sitwasyon aalis na lang daw siya. Nagulat naman ang lalaki sa narinig niya. At nakiusap kay Zhang Zuan na tumigil daw muna ito. Sinabi naman ni Liu Chang sa lalaki na bilang cultivator, nag-a-absorb daw ito ng true essence upang i-nurture ang kanyang katawan. At sa ilalim daw ng circumstance na yun ang insomnia daw ay isang napaka-rare na case lalo na raw ang bangungot. Kaya wag daw itong magpaloko sa mahirap na taong yon. Magpaloko, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kailan lang, nagigising daw ba ang lalaki na punong-puno siya ng pawis, at kapag ito naman ay nakakatulog ang katawan daw ba nito ay nagsisimulang mag-twitch na parang patay. Nagulat naman ang lalaki nang marinig ito at napasabing oo. Hindi na raw mabilang na mga physicians ang binisita niya dahil dito ngunit kahit isa daw sa kanila ay walang nagawa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na matutulungan niya raw ito sa problema niyang ito. Ito na raw ang bahala kung pagkakatiwalaan siya nito o hindi. Ngunit ito raw ay isang one-time lang na offer. At kapag ito raw ay hindi na resolba agad maaapektuhan daw ang buhay nito at baka hindi na rin daw ito mabubuhay ng matagal. Napasabi naman ang lalaki na no way raw na hindi niya ito sunggaban. Totoo raw na mahalaga ang pera ngunit wala rong mas mahalaga pa sa iyong sariling kalusugan. Kaya humingi siya ng tawad kay Liu Chang at nagsabing mukhang hindi niya raw maibibigay ang item na ito sa kanya. Kaya umalis na si Liu Chang ngunit sinabi niya muna sa lalaki na kailangan daw nitong maging maingat. Marami dong tao na gustong maglaro ng tricks dito sabay tingin kay Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na trick man daw ito o hindi wala rong dapat na ipag-alala si appraiser Liu Chang. Maya-maya pa ay kinonsulta na ng lalaki si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala dahil kung na-diagnose niya raw ito magagamot niya raw ito sabay pulot ng isang item mula sa mga paninda ng lalaki. Tiningnan niya ito at sinabing ang mga items daw na ibinibenta nito ang karamihan daw ay napakaluma na at mayroon na nga raw itong mga molds. Kaya napakaliwanag daw na ito ay nagmula sa grave digging. At ang item daw na ito ay nagmula sa puntod ng isang transcendent.
Sumagot naman ang lalaki na oo, 8 buwan na raw ang nakakaraan hinukay niya raw ang puntod ng isang transcendent. Paano daw ito nalaman ni Zhang Zuan? Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala, hindi raw siya interesado sa ginawa nito. At sa transcendent naman, okay lang daw sana kung namatay ito sa normal na paraan. Sa kasamaang palad, ito raw ay pinatay ng isang traidor, kung kaya naman ang hatred daw na mula sa loob nito ay kumalat sa mga items. At yun daw ang dahilan ng lahat ng ito. Basically ang mga items daw na nakuha ng lalaki mula doon ay mayroong mga curse. At kung gusto niya raw na meresolba ang problema napakadali lang daw. Ibalik niya raw kung saan nanggaling ang mga item na ito. Hanapin niya ang may-ari ng libing, at tratuhin niya ng maayos ang mga descendants nito. At kapag nagawa niya raw yun malulutas na raw ang problema niya. Nagpasalamat naman ang lalaki kay Zhang Zuan at nagsabing ang item na ito, sa kanya na raw ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ang bayad niya, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya na raw kailangang magbayad. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw iyon maaari kapag hindi raw siya nagbayad sa binili niya hindi raw ba't parang pagnanakaw na rin yun. Hindi naman makapaniwala si Zhao Feiwo sa mga nangyayari. Kaya tinanggap na ito ng lalaki, nagpasalamat, at tinawag na young sir si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag na raw itong maging masyadong formal, ito raw ay isa lamang business. Napasabi naman si Zhao Feiwo sa kanyang isip na kung gumagana naman pala ang ganito, bakit umasta pa raw siya na call kanina? Hindi raw ba kaya na ang taong ito ay hindi physician kundi isang manghuhula? Natuwa naman si Zhang Zuan dahil nakuha niya na ang item.